It all started with my dad, si Papa Didi. Dahil marami nagbibigay ng prutas sa kanya. Dahil mga magsasaka na talagang nagsilbi siya bilang isang abogado. So since may oversupply sa bahay, ginawa niya itong jam, candies, jelly, at lalo sa panahon ng tag-init, gumagawa siya ng ice cream. It was a happy childhood for me and my siblings dahil maproseso ang paggawa ng ice cream, naging family activity. Then eventually, it became a business. For me, hindi lang negosyo ang Papa Didis. Ito ay isang tribute sa aking ama. It's my father's legacy na gusto namin i-share sa lahat ng mga dumadalaw sa amin. Ako si Peter Paul Perez, pakinggan ang kwento sa likod ng aming negosyong malupit. Ganda! I love your story! At syempre nag-enjoy na ngayon at nagsasaya ang ating mga kasama dito sa studio. Naku sir, ang ganda ng storya ng inyong negosyo. Mula sa inyong ama na napakabuti ng puso, umusbong ang isang negosyo. Tama. Naging madali ba para sa inyo na umpisahan itong business na ito? Hindi siya madali na isipin gawin, pero nung ginagawa ko na siya, may mga challenges. Pero What made you decide, sir? Ama rin ako, so may anak ako. So gusto kong ulitin yung nangyari nung kabataan ko, nung bata ako, na kung saan ang aming ama ang talagang nagbuo na talagang pag summer, sama-sama kami gumagawa ng ice cream. Banding nyo talaga yun. Banding namin yon. So, sa mga nakakatanda kong kapatid, child labor sa kanila yon kasi nahihirapan sila. Kami mga bunso, kami na rin nag-e-enjoy ng finished product. Kaya masaya kami. Sila, ibang kwento nila sa kwento ko. Pero ang nakikita mo ay masaya at kumbaga ang core memory mo dun sa mga nangyayari ngayon, masaya. Masaya at masarap. Bonding. Yes, masaya at masarap. Saan tatay mo ba? Paano niya naisipan ang paggawa ng ice cream? Marunong ba siyang, nasa food ano ba siya No, talaga? foodie talaga siya. Mahilig siyang kumain. So hindi lang ice cream, hindi lang dessert. May mga galantina siya, may mga ginagawa siyang ibang mga kakanin. Sa ngayon, saan ilang flavor meron na ang Papa Didis? We have, I think, over 100 flavors na. Wow! So, tuloy-tuloy ang aming experiment. So, yun po, 100 And I learned, sir, na kayo raw ay nagpunta pa ng US Ako po para lang mag-aral nitong pag-ice cream. Paano ho ikwento nyo sa amin yun? Dati kasi sa bahay ko lang to ginagawa Correct, para sa mga anak ko at sa mga kaibigan namin. Tapos meron na nagsiseryoso akong nag-order. So, hindi ho ako ganun ka-confident. So, nalaman ko na merong kurso tungkol dito. May dairy science sa Penn State. Nagsubok ako at natanggap naman ako. Gaano katagal ho ninyong inaaral? 1 week lang po yung programa. Pero maraming mga pre-work na pinagawa sa amin. Tapos, pero yung actual na klase, 1 linggo. So, sa umaga, theory. Sa hapon, nasa lab ka. Sa gabi, may marketing lesson ka. Grabe. So, medyo intensive siya na 1 linggo. Yun ang gusto ko ngayong ipagdiinan sa inyo bilang isang negosyante na kailangan ng pag-aaral, kailangan ina-enhance mo. Tama, sir? At tama. Saka kailangan mo malaman lahat ng business mo. So, nung pandemic, nung walang ibang gagawa, ako gumawa. So, hindi ko inasa sa iba. So, importante ako, yun ang realization ko talaga. Alam mo lahat. Pero, ang ginagawang kabutihan ng kanyang tatay, hindi niya inilayo sa kanya. Dahil ngayon, tinutulungan mo pa rin ang mga magsasaka. No, kasi gamit ko pangalan ng aking ama. So, talaga kung ano yung nakagisnan niya, tinutuloy ko. So, farmers sa Pilipinas, doon pa rin tinutulungan namin. Pwede ba nyo i-shoutout ang mga farmers kung saan ang galing itong mga produce na nandito ngayon sa harapan natin? Okay, sir, mag-start tayo sa inyong tableya doon. O mga tableya, mga farmers po ng taga-Tugigaraw. Yung aming gatas po, doon kami nagsisimula kasi fresh Carabao's milk po siya. Kaya nga. So ngayon po, nag-aangkat po sila mula po sa Caudillo, Nueva Ecija, Kuya Ryan, maraming salamat po. Kay Ate Jonel ng Pampanga rin po. Oh, sila yan. po. Okay, ito namang inyong mga iba pang produce, kagaya ng mga saba, mangga, at itong inyong mga avocado. Saan naman ho nang gagaling yan? Dahil medyo matagal na rin po kami, may mga network na po kaming mga Galing. farmers na nagbibigay sa amin ng mga produce. So all over the Philippines po itong inyong mga contact. Opo. So, minsan nga ang aking ang Carabao's milk galing Bohol eh. Wow! At kaiba. syempre, nako, ito masarap po ito. Itong black rice na ito. Ayan, oh. Saan ho galing itong black rice po na ito? Galing po yan sa Mountain Province po. Mountain Province Opo. pa. Yeah. Kasi meron po silang toasted na black rice na ice cream din. Kailangan nyo rin matikman. May kape. May kape. Saan naman ho nagagaling ang inyong kape? Dalawang kape namin galing Sagada, galing Kalinga.
Bakit ho ninyo parang pinupursu? Kasi sa totoo lang ha, ang paggamit ng mga local produce ay mahirap din, sir. Ano yung challenge? Hindi siya ganun kadali. So pag bagyo, at walang makakapasok ng Manila, wala ho kami ibang mga produce. And then ngayon, nagmamahalan ang mga transportation. Yes, so may mga ganun yes. kami mga limitasyon. Pero I think pumapasok doon yung creativity namin at saka resilience namin bilang isang kumpanya. Gumagawa pa rin kami ng mga flavors na masarap. Ano yung inspiration nyo sa paggawala ng iba't ibang flavors? Actually, ang dami nagtatanong yan, pero mahirap sagutin kasi kung ano-ano na lang po. Kung ano nakakita namin, like umiikot ako sa palengke, kung may prutas na kakaiba, bumibili ako, nag-experiment kami, and then pag masarap naman, then tinetest namin, and then nailalabas Kumusta namin. po yung mga anak po ninyo? Sila ba ay into this business as well? Silang number one critic namin. Okay? So, sila yung una nakakatikim. Tapos pag gusto nila, usually naman, yun ang bumibenta. Pag ayaw nila, hindi namin nilalabas. So, medyo alam na nila kung ano yung taste buds ng mga Pilipino. Ang husay. Sir, kung meron kang isang bagay o ilang bagay na ituturo sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayang Pilipino, ano ho yung bagay na dapat meron ka kung ikaw ay nagnenegosyo? Actually, lawakan ang pasensya kasi araw-araw may mga challenges kang Totoo. haharapin. Lalo ngayon, sir! Lalo na ngayon. Sa crisis ngayon. And then continuously mag-evolve ka. Sa amin, talagang nung may limitasyon tungkol sa Carabao's Milk, naganap kami naman ng cow's milk kaya lumabas ang isang produkto. So tuloy-tuloy lang po yung pag-o-open ng utak mo kung ano yung mga pwedeng gawin. Matanong lang kita, sir, konti lang. Total, ikaw ay close ang heart mo sa mga farmers. Yung ating bang mga farmers ngayon ay kailangan talaga rin ng suporta? Kailangan. Napakadami nilang kailangan. Tulad po nung aming Carabao's Milk, nag-provide po kami sa kanila ng chiller, ng ref, kasi wala ho silang storage. Wow. Kahit marami silang makuha na gatas, kung wala naman sila paglalagyan, Tama ka, mapapanis lang. sir. So, doon may mga ginagawa. Kumbaga mga warehouses, storage areas. So, pag init na ganito, mabilis mapanis ang gatas. Lalo, sir. Sir, magkano ang range ng prices po ng ating ice cream? Ang aming pint for Papa Diddy's po ay 425. Yung aming other brand po namin na Kalye na cow's milk naman po ay 395. Okay. Yung pinakamalaki nyo magkano? 2,000 plus po. Yes, pero ang dami nung makakakain nun. Tsaka napakasarap. Saan ho nila pwedeng mabili itong inyong mga produkto? Okay, ang Papa Diddy's ay nasa Maginhawa po, 168 Maginhawa Street. Samantala ang Kalye nasa Laza kami, nasa Mitsukoshi at saka mga ibang mga opisina po. Yes! Napakahusay! Palakpakan na natin! Sir Peter Paul Perez! Ang galing ng pangalan niyo pala, PPP. From the Philippines, correct! Ang saya! At syempre, lagi ho nating tatandaan. Nakwento na ho na sa atin ni Sir Peter, hindi ba, na yung ating mga local businesses ay mga local people din po ang kanilang tinutulungan. So, kailangan sinusupport ho natin ng todo-todo yung mga yan. Okay? Para naman lahat tayo mag-progress, sir. Ano? Maraming salamat, Sir Peter Paul Perez! Sa kanilang masarap na ice cream, nag-enjoy yung ating mga kabarangay ngayon. Ano, kumusta? Masarap ba? Yay! Hi! Salamat sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.